What's up mga alien? So meron nagtanong sa akin kung sulit pa bang bilhin si Sanpid Trident. So sasagutin natin yan. Bibigyan ko kayo ngayon ng dahilan para bilhin to and dahilan para hindi ito bilhin mga alien. So hindi tayo magiging bias dito. Like, comment, subscribe. Let's go! Bago kayo bigyan ng mga dahilan kung bakit bibilhin to at kung bakit hindi, i-quick buy check muna natin si Sanpid Trident. So yung frame nito is alloy 60 61. Yung frame nito ay makinis na rin. Ayan, nakababa yung kanyang C-stay dito. Cabling is full internal. Meron sa kanyang top tube. Ayan, yung caliper. Ito yung FD and RD sa kanyang down tube. So yung frame nito ay wala ding binago, lumipas sa mga taon. Straight tube pa rin siya dito. Yung size nito, na binabay check natin, size 47. Pero meron tong 53 dito kay Budget Buys Cavite. Yung FD ay clamp type. Sensor reflex, yung RD, sensor reflex din. 50-34 bakal to, 170mm square taper. And yung kanyang chain, yan yung brand, medyo malabo mata ng alien nyo. Yung sprocket, kaset na rin to. 11, 28 teeth, sugek, alloy, solid yung ginamit dito, silver na rin, spokes 28, double wall alloy rim. Yung gulong nito ay 700 by 25C. Pero meron ako nakikita na post sa ibang buy shop and sa online, 700 by 23C yung ibang ginamit na gulong. Pero ito ay 700 by 25C. Ito ay naka-rim brake. Ang ginamit ditong rim brake, Z-Star. So ito pa rin, wala siyang binago sa rim brake niya. Sa likod, quick release siya dito. Upuan nito, kung nagkakamali, 27.2. Alloy na rin to. Sanpid yung ginamit. Single bolt. Ito, bakal. And the non-seal bearing. Ball bearing pa yan. Bakal to railing. Upuan niya ay magandang klase na rin. Sanpid na rin, kung nagkakamali. Yung kanyang fork ay makinis na rin siya dito. Hindi siya glossy. Ganito talaga yung mga Sanpid. Bihira ko makita ng Sanpid na glossy. Usually ganyan. Yung down tube nga pala nito, parang triangular. Parang spaceship sa ilalim, may Sanpid din dito. Wheelset sa unahan, same sa likod, 28 spokes, alloy, solo, double wall alloy rim, 700 by 25C. Quick release, head tube is straight lang siya dyan. Ito ay sa 80mm yung kanyang stem, clamping 31.8, alloy na rin, Ginea yung kanyang headset. Ito ay sa 420mm and yung brake and shifter niya ay sensor reflex. So ito is naka 2 by 8 speed. Okay, dumako na tayo sa mga dahilan kung bakit bibilin to kasi Sanpid Trident. So yung frame nito, unang-unang dahilan ay napakakinis na and maganda na yung kanyang frame geometry. Yung design, panalo yung design niya, yung kinis, panalo rin. Naka full internal cable routing, malinis tignan, hindi siya dugyutin, ayan, makinis din dito. Yung design nito, ito yung nagpaganda sa Sanpid Trident, kaya naging mabenta siya noong mga nakaraang taon. Ayan, makulay ang buhay. And isa pa, sa dahilan kung bakit bibilin to, halos lahat sa kanya ay alloy na. 50, 34, itong alloy yung bakal sa kanya. Ito, alloy to, square taper siya. Pero yung half nito ay sulon. Ang mayroong David sulon. Alloy, silver na rin yan. Spokes, 28. And ito, isang malaking factor to, naka-rim brake siya. So, mas magaan yung naka-rim brake compare sa mga na-buy check natin na naka-disc brake na. Ito rin, ay nakaka-chest bracket na rin. 11, 28 teeth. So, pwede na yan sa mga karerista or sa mga nagsimulang kumarera. 11, 28 teeth, 50, 34 is palag-palag na rin yan. Naka-sensor reflex, FD, RD. And yung kanyang drifter, sensor reflex, alloy yung seat post, alloy na yung kanyang stem and kanyang drop bar. So, wala tayong masyadong nakitang bakal sa kanya. Siguro, eto lang talaga. Yung kanyang crankset dito, stock lang naman to, 50, 34, and ito, chain is pangkaraniwan na yan. And isa pa, sa malaking dahilan, kung paano ko nasabing pwede nyo bilhin to, dahil yung tibay nito, sobrang dami kong nakita nung 2020, 2021, 2022, na mga gumagamit ng Sanpid Trident. Sa MOA, napakadaming gumagamit ito. Sa Bermosa, madaming gumagamit ito. Dahil, maganda yung design, makinis. Halos lahat sa kanya is alloy na. Halos wala kang papalitan dito. Siguro, ang upgrade dito, ito, yung FD, RD, and kanyang drifter. Gawin nyo Claris or Shimano, upgrade nyo na lang yan. Yung crankset, pwede nyo gawin full Claris to or full Sora, palitan nyo rin yung sprocket nya.
So, konting-konti yung i-upgrade dito. Yun yung kagandahan dito kay Sandpit Triton. Galante tignan, konti na lang i-upgrade dito yung FBRD. Pero, overall, itong Sandpit Triton ay maganda na tignan, galante, makinis, magaan dahil naka-rim brake siya, and pangmasa to mga alien. Kasi yung presyo nito ngayon ay bumaba na rin nung panahon ng pandemic, around 17 to 18,000 pesos to. Isa pa pala, bago makalimutan, kung bakit bibilin to, dahil si Sanpid ay kilala hindi lang sa brand niya, sa tibay, pati sa mga size ng bike niya. Tignan nyo. Ayan. May size 53. May naliligaw si Subi. What's up? May size 53. Ayan yung Sanpid Triton. Size 53. So, bihirang-bihira ako makita ng mga road bike o gravel bike sa ibang brand na merong size 53. Dito lang kay Sanpid Triton. Wala niyan. Bihirang-bihira niyan. Sila Tosik, sila Pinewood, sila Trinks. Bihirang-bihira niyan. Yung mga 50 pataas na sizes, 52, 54, ay nasa mga branded na, sa mga Giant, Trek, Pinarello, pero dito kay Sanpid ay meron siyang size 53. Dumako naman tayo sa rason kung bakit hindi nyo bibilin to si Sanpid Triton. Unang-una at malaking factor, outdated. Walang nabago sa kanya, lumipas ang mga taon. Literal, mga alien, walang nabago sa kanya. Kahit isang pyesa. Siguro yung gulong nagiging 700 by 25C. Minsan, 23C yung nilalagay, pero lahat sa kanya ay walang nabago. So, outdated siya. Isa pa, sa malaking factor, yung presyo nito, may mas mura pa dito. Papakita ko sa inyo kung ano yung mga yon. Ito, 15K, pwede nyo piliin to. Ito yung 53 kanina. 53. May 50 pa yata to mga alien. So, ayan, ito yung 50. May 50 pa pala dito. So, malalaki yung size si Sanpid Triton. 47, 50, and 53 yung meron dito. Ito yung ibang halos mas mura sa kanya. Ito is naka 2x10 speed. 13,200 pesos. Ito si Grand Fondo. Ayan. Makinis na rin to. Full internal cable routing. Maganda na yung frame niya. Ito ay naka 10 speed na. So, 8 speed versus 10 speed. So, parang 1,800 pesos ang natipid nyo dito. Una yan. Meron pa ditong isa. Ito, Pinewood Ares. Medyo mas mato ng konti. Kaso nga lang, nakakalaris to. Ayan, size 51. Nakakalaris siya. Pinewood naman to. 18,900 pesos. So, madami kayong choices. Bukod doon kay Sanpid Triton. Meron pa. Hindi lang yan. May Tosik talaga din dito. Kaso nga lang, ito is gravel na 2x9 speed. Ayan, nasa 12,000 pesos. Madaming mas mura sa kanya. Ito, bagong labas, 2x10 speed din, na road bike, 13,500. So, mas makakatipid ka dito ng 1,500 pesos. Ayan, si Tosik, Spangler Saga to. So, latest lang din yan. Ito, medyo luma na to. Mas mura to ng konti. 10,700 pesos. Ito naman, 9.7. Ito, Gumera. Ito yung nauna, 14,200. Size 48. 2x10 speed. Stout Campion. So, madaming mas murang road bike sa kanya. So, ano nga ba? Yung papantay sa kanyang presyo? Baka tanongin nyo ako mga alien eh. Alien, ano ba? Yung road bike na sobrang lapit ng specs kay Sanpid Triton. Wala. Walang road bike na katulad sa kanya na naka-rim brake and makinis na sa kanya is alloy. Wala mga alien, literal. Kasi ang pinakamalapit lang na road bike na nakita kong lumabas ay ito. Ito yung naka-rim brake din. Sino nga ba to? Si Unicorn R1. Naka-reflex siya. So, parehas sila naka-reflex, 9,700 pesos. So, ito lang siguro yung pinakamalapit na katulad niya siguro. Kasi nga, naka-rim brake siya. Kaso nga lang, iba yung ginamit dito ng rim brake. Naka-zip to. So, yan. So, overall siguro, ang masasabi ko dito kay Sanpid Triton, madami kayong choices na iba. Kung gusto nyo lang latest na bisikleta, madami dito, madaming, hindi lang dito, sa ibang bike shop, madaming nilabas na road bike and gravel bike. Pero dito kay Sanpid Triton, outdated na talaga siya. Kaso nga lang, kung para sa akin, baka tanongin nyo ako mga alien eh, bibiling ko ba si Sanpid Triton kung wala akong road bike? Sarili kong opinion siguro, oo.
bibiling ko pa rin siya dahil nasa kanya na lahat eh. Nasa iyo na ang lahat, sa Triton lang malakas. Hindi sa magiging bias ha. Kasi nga sa Triton, lahat sa kanya is alloy na. Hindi nga rin siya naka-Halotech pero konting upgrade na lang gagawin mo sa kanya eh. Makinis na. Una-una makinis na, full internal, 1128 teeth, cassette sprocket, hubs, isa salon, alloy na, 28 yung kanya spokes, medyo magaan talaga yan, lalo sa mga long rides, sa mga ahon. Makinis na, gustong-gusto ko yung frame ni Sunfeed Triton. Simple, pero maganda yung pagkakadesign sa kanya, kita-kita naman natin yung design sa kanya. Naka-rim brake siya, siguro ang ayoko na sa kanya, yung rim brake, siguro kung ginawa tong disc brake, yung latest version na lalabas nila, baka mas gumanda pa. Pero tingin ko si Sunfeed Triton wala nang babaguhin dito. Yan na yata talaga yung magiging model niya hanggang sa mga susunod pang taon. Pero overall naman, bibilin ko pa rin siya kung meron akong pera. Pero kung sawa na kayong makita to sa mga nagbabisikleta sa paligid nyo, sa MOA, sa Vermosa, sa Revpal, kung gusto nyong maiba, madaming choices dito ng mga bisikleta ng 20, 21, 20, 22. Pero para sa akin sa tibay kasi, napakadami nang gumamit ng Sunfeed Triton. Subok na talaga yung tibay niya. Para sa akin, sa tibay, quality, sa ganda, sa linis, full internal, siguro bibiling ko pa rin talaga si Sunfeed Triton. Gagawin ko lang siguro siyang Halotech, as gagawin kong Shimano Claris. Okay na, palag na palag na. Kung ginawa nila tong Claris, 2x8 tapos ginawa nilang Halotech or ginawa nilang full Claris, yung FDRD crankset and kanyang STI. Kasi naka-barrister to, naka 2x8 speed eh. Hindi natin pwede sabihin na STI kasi nga, hindi naman siya Shimano. So barrister ang tawag kapag hindi siya literal na Shimano. Kasi nakasign sa reflex to. So yun, para sa akin, kung mag-upgrade si Sunfeed Triton siguro, mas maganda gawin niya lang Halotech na and naka-Claris na yung FDRD and STI. So para sa inyo ba? Pareho ba tayo ng sentimiento? Pang matagalan na lang to. Sa tibay, subok na ng mga kapwa natin siklista. So ayun mga alien, comment down below kung parehas tayo ng sentimiento kay Sunfeed Triton.